how he lived his life to the fullest. Tatlong prinsipyo ang gusto kong diskubrihin natin. Paano si Pablo na ipamuhay niya ang buhay niya sa mundong ito nang may kasukdulan para sa Panginoon, at tayo man din, paano natin maipapamuhay ang nag-iisang buhay na ito nang may kasukdulan para sa Panginoon. By the way, do you want to live your life to the fullest for the Lord? Amen. Do you really want to live your life to the fullest for the Lord and to the Lord? Amen. Now let's discover 3 great principles in the life of Apostle Paul. How he lived up his life to the fullest for God. Sa verse 7, tingnan po niyo yung Bible niya mga kapatid. Verse 7, I have fought the good fight. Doon lang muna tayo. Pag English ang Bible niya, makikita niyo yung phrase na yan. Sabi niya, I have fought the good fight. That's the first great principle in the life of the Apostle Paul. Papaano niya naipamuhay ang kanyang buhay na nag-iisa sa mundong ito nang may kasukdulan para sa Panginoon. Pag sinabing kasukdulan ng pamumuhay, parang ganito yan. Hanggat may mapipiga, nagpapiga siya sa Panginoon. Hanggat may maiuunat sa kanyang Panginoon, nagpa-stretch siya sa Panginoon to the fullest. Amen po ba? Amen. He lived his life for the Lord without any reservation. Walang reservation. Walang mga bagay sa buhay ni Pablo na nakatago, na ayaw niyang ipakialam sa Panginoon, na ayaw niyang ipatat sa Panginoon. Everything in his life are totally surrendered to the Lord. Hello? Amen. Yun yung ibig sabihin ng living your life to the fullest. Walang bagay, walang bahagi sa buhay mo na hindi napapasok ng Panginoon, na hindi napapakailaman ng Panginoon. Are you listening, people of God? Amen. Number 1 great principles in the life of Apostle Paul. How he was able to live up his life to the fullest for God's sake. Sabi niya, I have fought the good fight. What does it mean? It means, listen, Apostle Paul lived his life here on earth with determination. Fighting the good fight of faith, it takes determination. It needs determination. Ang taong walang determinasyon sa anumang kanyang kinakaharap, hindi magiging mabuti ang kanyang laban. Walang magandang end result. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit si Pacquiao binibless ng Panginoon sa kanyang mga laban, dahil nakita naman natin how he was determined to win the fight. Amen po ba? Amen. To win the crown. Hello, are you listening? Amen. It needs determination. Sabi mo sa katabi mo, you must have determination. Para maipamuhay mo ang buhay mo na may kasukdulan sa Panginoon, you need determination. Si Pablo, hindi siya makikipaglaban ng mabuting pakikipaglaban kung wala siyang determinasyon. Pag wala kang determinasyon, kung si Pablo walang determinasyon, baka sa simula pa lang umayaw na siya. Hello? Are you listening? Baka sa kalagitnaan, sumuko na siya. Pero anong sabi niya sa verse 8? Sabi niya, ako'y nakahanda ng ialay. Hello? He lived up his life to the fullest for God's sake, brothers and sisters. Nabuhay siya ng isang buhay na mayroong determinasyon. Sabihin natin lahat, determinasyon. Yan ang kailangan natin lahat. To live our life to the fullest for God, we must have determination. He was not easily discouraged. Hindi siya madaling mapanghinaan ng loob. Hello? Hindi siya madaling matisod. Hindi siya madaling magdamdam. Hindi siya madaling magtampo. Hello? Are you listening, people of God? Once you are determined to live your life to the fullest for God, hindi ka dapat madaling matisod. Hindi ka dapat madaling magtampo. Hindi ka dapat madaling magsumpong sa iyong pananampalataya. Are you listening? Huwag natin sabihin si Pablo walang damdamin, kaya hindi siya natitisod, hindi siya nagtatampo, no? He was determined to live his life. Pag ang buhay mo ay determinado mong ibuhay para sa Diyos, kakalimutan mo yung mga bagay niya. Dahil alam mo, hindi makakatulong sa iyan.
Hindi makapaghahatid sa iyo sa tagumpay ang pagiging matitisurin, maramdamin at sumpungin na Kristiyano sa iyong pananampalataya. Amen. Hindi ka ihahatid niya sa tagumpay. Hindi ka magkakaroon ng katagumpayan sa buhay Kristiyano. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang naririnig niya, kahit anong nararanasan niya, nararamdaman niya, kahit anong sitwasyon niya, kahit anong nakikita niya, hindi maganda at pabor sa kanya, he was not easily discouraged. Why? Because he is determined. He fought the good fight of faith. Amen po ba? Amen po ba? Kung talagang desidido kang ipamuhay ang pagiging Kristiyano, you must be determined. Hello? Dahil marami kang pagdadaanan. Marami kang mararanasan na mga unexpected, unexplainable circumstances sa buhay. Nandiyan ba tayo mga kapatid? Sa Romans chapter 8, verse 35, buksan niyo yung Bible niyo at huwag niyo iaalis niya sa 2 Timothy. Sabi ni Pablo, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Verse 36, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of Christ, love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Binanggit dito mga kapatid, yung mga sitwasyon na pinagdaanan ni Pablo sa kanyang buhay. Anong sabi niya? Walang pwedeng makapag-iwalay sa akin sa Panginoon. Hello? He is determined. Hindi ang katitisuran, hindi ang mga kapintasan na nakikita mo sa iyong kapatiran, hindi ang mga sakit ng damdamin at kalooban na nagagawa sa iyong kapwa, hindi ang kawalan, hindi ang kahirapan. Hindi yan. Hindi yan ang makapag-aalis sa iyo para maipamuhay mo ang buhay mo para sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. To live up His life to the fullest for God's sakes, no matter what the situation will be. Amen po ba? Kahit anong maging sitwasyon. Diba? Kapag ka kinakasal, pag nagsusumpaan sa dambana, ano sabi ron? Ano sabi ron? Sa hirap at sa ginawa, sa kalusugan at sa karamdaman, no? At sa kamatayan, solohin mo. Iba, ganun na, no? Sabi ng iba, no? Kamatayan mo, solohin mo. Doon na naghihiwalay pagdating sa kamatayan, eh. Inaayawan na. Pati kahirapan, inaayawan na rin. Kaya nang nangyari kay Job. Ano sabi na asawa niya, Job? Sumpain mo na yung Diyos mo. Mamatay ka na. Wala na akong papakinabangan sa'yo. Inutil ka na, Job. Puro ka na galis. Wala ka ng pera. Wala ka ng karangalan. Iniwan siya ng asawa niya. Pero si Job, hindi bumitaw sa Diyos. Hello? Ganon din si Pablo, mga kapatid. Ang unang prinsipyo makikita natin kay Pablo, paano niya na ipamuhay ang buhay niya na may kasukdulan para sa Diyos. How he lived his life to the fullest for God. He fought the good fight. Amen? He fought the good fight. He is determined. He was not easily discouraged. Sabi mo sa katabi mo, discourage yourself not to be discouraged. Naintindihan niyo sa Tagalog yun? Huh? Philippians chapter 4, 11 to 13. Philippians